Amen. Maraming salamat po, choir. We request Pastor Benji to introduce our speaker for today. Thank you, Brad. Good morning po. Amen. Isang maulan at mabagyong araw. Ano po, at I hope and pray na wala pong nasalanta sa atin. Ano po, at pag-pray po natin ang ating mga kababayan na nasa daanan ng bagyo, sila po ay maging ligtas. Okay, so today po ay meron po tayong special guest speaker. At batang-bata po ito. No? But yung path po ng kanyang Christianity ay very encouraging. At nabibless po ako sa kanya kasi at young age po ay siya po ay ginagamit ng Panginoon to educate Christians, mga students sa Bible school, sa Sunday school, sa actually he is also a pastor of Pilgrim Bible Baptist Church sa Dasmariñas, Cavite. So, nung nawalan po ng pastor doon ay siya po ay tinawag at 2 years, more than 2 years. Magto 2 years na siya po nagpapastor doon. So from Cainta, he travels to Dasmariñas, Cavite upang tignan, alagaan po ang mga kapatiran sa lugar na iyon. Ano po? And at that age po, no, hindi ko po sinasabi ito para iangat po yung kanyang name, but the blessing, yung grace po ng Panginoon sa kanyang buhay ay very abundant. No? At young age po, meron na siyang masteral. At ito po, gagraduate po siya with doctorate degree sa Singapore this coming month, Pastor? September. So, ayan po ay ginagawa po niya, sacrificially and lahat ng pagod kasi family man at pastor and nag-aaral po para po sa ikakaluwalhati ng Panginoon. No? Kasi sabi niya, kailangan gagawin niya yan kasi para maturuan, para maging tagapagturo rin sa kapwa mananampalataya. So, it's a blessing na nandito po siya ngayon at with Ma'am Mary Grace at ang kanya pong 2 anak. At tawagin na po natin, no, ang ating tagapagsalita sa umagang ito, Pastor Jomar Digas, Pilgrim Bible Baptist Church. Good morning po. Magbibigay po ako ng, bago po tayo magbasa ng salita ng Panginoon, konting testimony po sa aming paano po tayo niligtas ng Panginoon. 2010 po, nakakilala po ako sa Panginoon. Ako po ay tubong binangonan sa Pantok, Binangonan, Rizal. And then, niligtas po ako ng Panginoon. Pero ang church po na kung saan kami dinala ng Panginoon ay sa, before, Kasibulan, sa Cainta. So, nagta-travel po kami from Binangonan to Cainta. Wala po kami pamasahe. It so happen yung tatay ko po siya po ay nag-aalaga ng mga jeep. Doon po kami sumasabay tuwing umaga mga 5 o'clock, babiyahe from Binangonan to Santa Lucia. Tapos bababa po kami ng Cainta. So, yun po yung early days ng aking Christian life. Kasama ko po yung kapatid ko. And after 1 year, naalok po ni Pastor Bong, alakala na mag-Bible school po sa Pasig. Nakatapos po ako ng 1 taon, basic Bible course. And then, lumipat po ako ng school dito po sa Manila. Nakatapos po ako ng Bible school for 4 years. So, yung undergrad ko po ay 5 years. And then, after po noon, 22 years old, nagpakasal na po kami ni Mrs. Ako po ay 22 years old po that time. At mabilis po yung pacing ng buhay ko po, mga kapatid. And nabiyayaan po kami kaagad ng anak, si Charity Grace. And then, after 6 years, nasundan po si Sophia Grace. At nagpapasalamat po ko sa Panginoon kung paano niya po inaaruga at binibless ang aming pamilya. Ang aking pong ministry sa church, before po ako nagpastor sa Dasmariñas, sa Paliparan, ako po ay youth director, tapos choir director din po. Salamat, brother. Inom lang po ako, okay lang po ba? Shout out po kay Brother Alan,
Kuya Alan, kaya Sister Len, Brother Victor. Salamat po. At nung di pa po ako nakagraduate sa Bible School, nagtuturo na po ako sa Bible School sa Cainta. And then, after po ng nakagraduate ng Bible School, pinahawak na po sa akin yung Bible School doon sa Cainta, kila Pastor Bing Escrupulo. And then nakita ko po yung need na kailangan kong mag-aral ng mag-aral kasi ang mga nag-aaral ay future leaders. So nagpursue po ako ng studies. Noong 2019 po, nag-MA po ako sa Graduate Diploma in Theological Studies. And then after that po, nag-MA in Theology po ako. And then last year, nakagraduate po ako ng Master of Ministry. And then last February po, nakagraduate po tayo ng Master of Divinity. And then this coming Singapore po, praying po sa God's provision na sa Singapore, doon ko po marireceive yung after 3 years po ng doctoral studies po ng theology. At dito po tayo nilid ng Panginoon to train leaders po. At currently, I'm teaching po sa aming Bible School. Isa pa pong Bible School sa Cainta. Din po sa Manila. At kung iloloobin po ng Panginoon, nag-ask din po si Pastor Benji na I'm very willing po to teach po sa Trinity, sa inyo pong Bible School. And nagtuturo din po ako sa WCC. At ako po ang dahilan, maraming salamat. Kaya gusto ko din po pumunta dito. Gusto ko pong pasalamat sa inyo na kayo po ay wini-welcome niyo po yung mga students ko na mag-church. Maraming salamat po. At nawa po, this school year po ulit, welcome po ulit ang inyong pintuan, kahit ang inyong bintana, makapag-church po sila dito. At wag po nating isipin na hindi naman sila nagpapatuloy, hindi naman sila magiging member. Sa pamamagitan po nito, nakukultivate po yung puso nila ng salita ng Panginoon. Every week, nabubugbog na po sila ng gospel. Tapos, hindi po natin, sabi ko nga, Lord, kung meron lang isang magpastor dito sa mga estudyante na to, or tawagin ng Panginoon someday, yung Campus Crusade for Christ, ang dami pong, dahil po sa campus ministry na yan, ang dami pong nagpastor. At yun din po yung pinagpe-pray ko. At purihin ng Panginoon kung isa po itong simbahan na to na sa early days ng kanilang Christianity ay ma-include po sa testimony. At ako po ay nagpapastor po, katulad po ng sinabi ni Pastor Benji sa lugar po ng Cavite. At maraming salamat po kay Pastor Benji at sa inyo po mga kapatid sa pagtanggap po sa amin, sa aming pamilya. At ngayon pong umagang ito, mag-aaral po tayo ng scripture. Ready na po ba kayo? Tayo po ay nasa John chapter 10 verse number 22 to verse number 30. Tumayo po tayong lahat. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Panginoon. Basahin po natin ang salitan sa John chapter 10. Alam po natin. Matthew, Mark, Luke, John. Chapter 10, verse number 21. Ay, salamat po. Yan. Huwag ka mag-alala, Brad. Sumisigaw ako pag nagpipreach eh. Malakas siya namaya. Opo. John chapter 10, verse number 22 to verse number 30. Nariyan na po kayo mga kapatid. Sabihin po natin amen. Amen. Salitan po natin basahin mga kapatid. And it was at Jerusalem, the feast of dedication, and it was winter. Verse number 24. Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. But ye believe not, because ye are not my sheep, as I said unto you. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse number 30 altogether. I and my Father are one. Let's pray, O Father, great God in heaven, you are holy God, and we thank you for this privilege and opportunity to come before thee.
be with together with the brethren to study thy word, and we pray that thy Holy Spirit will lead us. Kayo po ang magturo po sa amin. At anuman po ang bumabalakid sa aming puso at isipan upang hindi po namin maunawaan ng inyong salita, ito po inyo pong tanggalin. At lahat ng po ang aming gagawin, lahat po ng pagbabasa namin, pakikinig po namin ng scriptures, lahat po ito ay naway maging mabangong sa inyo pong harapan. And our prayer, ang aming pong buhay ay maging kapurihan po sa inyong pangalan. At as it says in your words, you are worthy to receive honor and glory and praise kapagkat kayo po ay nag-create sa amin. Deserve it all, Father. All these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you very much. Salamat po din sa media team natin. Natutulong po sa akin sa pagpunta po natin sa ating mga slides. Thank you very much. Maaari na po tayo makaupo. What is the most secure place in the world? Kung mapapakita po natin yung slides natin, ito po kasi inyong pakitang picture. Diyan na po ba? Kung tatanungin po natin, yung unang picture po natin, alam niyo po ba yung, nag-search ako, ano ba yung pinaka-secure na place sa mundo? Unang lumabas, itong picture na po ito, yung i-next po natin. Yan. Familiar po ba kayo sa lugar na yan? Fort Knox. Yan po sa US. Lahat po ng mga place na ipapakita ko ay from states, no? Itong pong Fort Knox, ito yung pinaka-safest, pinaka-secured place daw sa buong mundo. Dito nakatago yung, maraming mga conspiracy, kung ano mga kwento-kwento dito, wala nang gold dito, etc. etc. Pero pagdating sa patibayan, pinaka-secure na place, ito po ay pinakamatibay. Dito po yung sinasabi nilang, yung gold reserves ng US, dyan po yung nakatago. Makakapalang granite walls, reinforced steel bolts, multiple security layers, armed military protection, at napakahirap pasukin. Sabi nga, kung gusto mo magtago ng kayamanan, dyan mo itago sa Fort Knox. Pangalawa, at alam na alam nating lahat, itsura pa lang, next picture. Ano po yan? Sabay nga natin sabihin, yung Pentagon. Ano po itong Pentagon? Isa to sa pinaka-secure place daw sa buong mundo. Ito po yung headquarters ng US Department of Defense. May gipitang security, armed personnel, restricted area, surveillance, etc. etc. And then, last, maraming secure place, pero ito yung pinaka-most, no? Next picture, medyo mahirap lang banggitin yung name nito. Sinesh ko pa, paano ba ito banggitin? Yon, may narinig ako dito eh. Sino po? Yon, very good. Siya yan. Mountains Complex. Ito po ay military bunker. Ginawa po sa mountain, inside the mountain, designed to survive yung mga nuclear attacks at independent. Merong tubig, merong kuryente, everything. Yan po yung mga secure places in this world. Marahil para sa atin, para sa akin, Fort Knox. Ang daming dokumentary niyan, search nyo po sa YouTube. Pentagon, kasi marami diyang militar. Or yung military bunker. Pero, gaano man ang kasecure yung mga lugar na yan, may isang katotohanan. Lahat ng security na gawa ng tao, merong limitation. Merong limitasyon. Maaring mapasok, maaring masira, maaring bumagsak, maaring mawala. Pero dito po sa binasa natin sa John chapter 10, hindi po pinag-uusapan ni Jesus Christ yung security ng gusali, security ng bansa, or ng isang kayamanan. Ang pinag-uusapan po dito, yung security ng kaluluwa. At ang tanong ng passage ay hindi lamang, where's the safest place in this world or in this earth? Kundi, where's the safest place for our soul? Kasi maaaring secure yung bank account natin, pero hindi yung kaluluwa natin. Maaaring secure yung trabaho natin, pero hindi yung eternity natin. Maaaring secure ang bahay natin, matindi ang pundasyon, pero hindi yung relasyon natin sa Diyos. Ang title po ng pag-aaralan natin this morning is, Where True Security is Found. May tatlo pong bagay ako na nais i-share sa inyo mga kapatid. At sa unang points, medyo mahaba yung pag-aaral natin. Mag-aaral tayo ng konting history. And please bear with me. Ready na po ba tayo mag-aaral? Amen? Amen. Tingnan po natin sa verse number 22. Makikita po natin, and it was at Jerusalem, sa Jerusalem, the Feast of Dedication. Oh, wait lang. Pag titignan mo sa Old Testament, walang nakalagay na Feast of Dedication. Ano ba tong Feast of Dedication na to?
And then sinabi din dyan, and it was winter. Yung verse na po ito, hindi to random verses na trip lang ni Apostle dyan na ilagay. A piece of dedication. No. Meron siyang dahilan kung bakit niya iniligay yung piece of dedication. Ano po ba yung piece of dedication? Or mas kilala nating Hanukkah. Ito po yung pagdiriwang ng rededication of the temple o yung paglilinis ng templo. Wala po to sa Old Testament. Meron po kasing pangyayari from Malachi to Matthew. Merong 400 years gap dyan. Merong 400 years, parang dark ages para sa mga Jewish. Merong mga pangyayari na hindi maganda nangyari sa bansang Israel o sa mga Hudyo. Meron pong isang taong nagngangalang Antiochus Epiphanes. Now, you don't need to memorize it, but it's okay. Pero kung ikaw ay Bible student, napaka-importante niyan. Kasi si Antiochus Epiphanes, was type of an antichrist. Ibig sabihin, yung ginawa niya sa mga Hudyo during 400 years gap from Malachi to Matthew, yun ang gagawin ng antichrist pagdating ng araw. Now, anong ginawa nito ni Antiochus Epiphanes? Bakit nagkaroon ng piece of dedication? Next picture po natin. Itong si Antiochus Epiphanes, matindi ang ginawa niya sa mga Hudyo. Sabi ng isang scholar, stole millions of gold and silver sa temple treasury. And then, lahat ng merong copy ng Torah, ng Pentateuch, punishable by law, under his law. Nangyari po ito noong 167 BC. So, more than 100 years bago si Kristo. Kapag ang isang bata ay tinuli, papatayin. Kapag ang isang nanay, pinatuli niya yung kanyang anak, ang nanay ipapako, patiwarek, kasama ang kanyang baby. Yung temple, ginawang house of prostitution. At ito yung malupit. Nag-ahalay siya ng, marami siyang ginawang mga kalokohan. Pero ito kasi yung gagawin mismo ng Antichrist pagdating ng araw. Kaya siya tinawag na type of Antichrist. Sa templo, nag-alay siya ng baboy. And we know, ang baboy ay madumi at hindi to accepted offering para sa temple. Now, Antiochus Epiphanes, binaboy ang templo, nireject ang Diyos ng mga Hudyo. Pastor, bakit naman piece of dedication? Yung mga Maccabis, yung sila Judas Maccabis, ito yung tumalo kay Antiochus Epiphanes. And then, after matalo itong mga tao, itong grupo ng Epiphanes, nagkaroon ng piece of dedication. Nire-dedicate ulit nila yung temple. Now, very ironic. Sa kapistahan din ng templo, ito sa pangyayaring ito na pag-uusapan natin, nandito yung tunay na temple, and it is Jesus Christ. And very ironic because Jesus Christ Himself, katulad ni Antiochus Epiphanes, they rejected the true temple, and that is the Lord Jesus Christ. That's why, John, parang ini-introduce tayo ni Apostle John kung ano mangyayari sa rest of the chapter, rest of the verses, kung paano talaga paulit-ulit na nare-reject ng mga Jewish ang ating Panginoon sa Kristo. Now, sa susunod na talata, makikita natin sa verse number 23, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Pastor, kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, parang yung mga gantong details, parang wala namang kwenta, no? Parang, no. Lahat ng nakasulat sa Biblia, meron niyang kwenta, meron niyang dahilan. Itong Solomon's porch, ito ay portion sa haligin ng temple, pa siyang close, parang pa ganun. Now, it was mentioned in verse number 22 na winter. So, merong dahilan. Dito naglakad si Jesus Christ for some reason. Maraming tao, merong lilim, protected from winter, at common place for rabbi. Ito na. Nandito na tayo sa tinatawag na exciting part. Pagdating ng verse number 24, then came the Jews round about him. So, hindi ito yung yung mga rabbi, tapos, hello Jesus. No. Ang pagkagamit ng salita dito, parang pinagkumpulan nila or parang kukuyugin nila si Kristo. Kukornerin nila si Jesus Christ. Makikita po natin sa verse number 24. Hindi lang mga religious leaders,
kundi karamihan ng mga Hudyo. Mula sa kanilang mga confrontation sa ating Panginoong Hesus, makikita natin yung kanilang rejection. And when we reject Christ, we reject security. Now, unang bagay yung makikita natin dito. Andiyan pa po kayo mga kapatid? Amen. We have a problem here. Number one, we have the problem. What is that? Without Christ, there is no security. Kung wala si Kristo, walang seguridad. Walang safety. Nung pinalibutan siya ng mga Hudyo, and then, i-corner rin siya, tinanong agad nila si Kristo. Ang sabi nila, how long dost thou make us to doubt? Kung ikaw si Kristo, if thou be the Christ, tell us plainly. Sa madaling salita, kumbaga, sa ating pagkakaintindi, how long will you keep us suspense? Parang, Jesus, ikaw, pasabik ka. Hanggang kailan mo kami bibitinin? Hanggang kailan mo kami bibigyan ng pag-aalinlangan? Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Yun ang ibig sabihin dito sa verse number 24 na, how long dost thou make us to doubt? Now, the question is, ito ba yung unang pagkakataon na kinumpronta nila si Kristo? Na, ito na. Nag-aaral po tayo ng Book of John. Medyo magta-time travel lang tayo ng konti. Babalik tayo ng chapter 7, chapter 8, chapter 9, and then chapter 10. Paano sila nag-come up sa gantong question na pasuspend ka, Lord? Jesus, pasuspend ka eh. Pabitin ka eh. Binibigyan mo kami ng pag-aalinlangan eh. Tanong, totoo ba yung sinasabi nila tungkol kay Kristo? Hindi ba sinasabi ni Kristo yung direct to the point sa kanila? Kung sino siya, kung ano siya, at kung ano ang purpose niya? Balik tayo sa chapter 7. Ito hindi natin bubuksan, pero bibigyan ko kayo ng summary. Sa chapter 7, ang pinaka-tema nito, sino ba si Kristo? Pinapakita ni Kristo kung sino siya. Pero pag pinasa mo yung chapter 7, pati yung mga kapatid niya, ayaw sa kanya, pinapaalis siya. Umalis ka dito. Sumama ka sa mga tagasunod mo. Tinangka siyang ipahuli, tinangka siyang patayin, kineston ang kanyang authority. Yung tipong sinasabi ng mga religious leaders, how knoweth this man letters having never learned? Paano itong nakakabasa? Paano itong taong to nakakapagsabi ng mga ganito? Wala naman tong edukasyon. Wala naman siyang rabbinical education. Bakit ganyan siya magsalita? Pero sinagot sila ni Jesus, my doctrine is not mine, but his that sent me. Inakusuhan siya sa chapter 7 na siya ay demon-possessed. Nagkaroon sila ng debate tungkol sa kanya. Siya ba talaga si Kristo? Hindi pwedeng dahil alam natin kung saan siya galing. Bakit siya nga? Hindi naman, manloloko lang. And then hanggang ngayon, mga kapatid, merong writings ang mga Jewish, commentaries about the Lord Jesus Christ. I made a paper about it. Jesus in the eyes of the Jews. Hanggang ngayon, ito ang perception nila. Yung virgin birth hindi totoo. Yung Roman soldier, yun ang nag-anak kay Mary. Kaya si Jesus, ang tingin nila sa Panginoong Hesus natin, anak sa labas, pariwara, ganun ang tingin talagang kung paano nila inaalipusta ang Panginoon sa Kristo sa kanilang mga writings. Tinanggihan siya ng mga religious leaders. Tapos sinasabi pa ng mga religious leaders sa mga tao, wala namang ruler or Pharisee ang naniniwala sa kanya. So to speak, in other words, kung educated ka, hindi ka maniniwala sa pinagsasabi ng taong to. Bakit? Bago mag-chapter 7, mamaya makikita natin, ang dami ng sinabi ni Jesus Christ tungkol sa kanya. Now, punta tayo ng chapter 8. Very exciting. Alam niyo po, itong adultery pericope, isa po to sa mga pericope, isa po to sa mga stories sa Bible na talagang makikita mo na napakagaling ni Jesus Christ. Ano pong nangyari? Lumalala na yung conflict. Woman caught in adultery. Sinubukan siyang itrap. Kung papatawarin niya, lalabagin niya ang law of Moses. Pero kung papatayin niya naman, stone to death, lalabagin niya ang Roman law. Tinatrap nila si Jesus Christ, pero hindi nahulog si Jesus Christ. And then in verse number 12 of chapter 8, sabi ni Kristo, I am the light of the world. Isa itong napakalaking messianic claim, pero hindi ito tinanggap ng mga Pharisee.
Inakasuhan siyang false witness. Hindi valid ang testimony mo. Sinabi niyang hindi nila kilala ang Ama. Sabi ni Kristo, kaya kayo ganyan kasi hindi niyo kilala ang Ama. Napakabigat na statement. At pagdating ng John chapter 8, verse number 58, I know some of you memorize this. Ito, tahasang sinabi ni Kristo. Straight to the point. Wala nang pa-suspense, wala nang pabitin. John chapter 8, verse number 58. If you know this verse, quote with me. Before Abraham was, I am. Look at that. Sa chapter 7, ang crisis, yung identity na sino ba tong taong to? Sinasabi kasi ni Kristo, ako ang Mesayas. Ako yung naantay niyong tagapagligtas. Pero pagdating ng chapter 8, di lang kiniklaim ni Kristo na siya ang Kristo, na siya ang Mesayas. Pinapantay niya ang sarili niya sa Ama, sa Diyos, sa Yahweh, sa Creator na kilala ng mga Diyos. Now, totoo ba na mapasikot-sikot pa si Kristo sa chapter 10? No. Pagdating ng chapter 9, ayaw nyo maniwala sa claim. Chapter 8, ayaw nyo pa rin. Chapter 9, anong nangyari kung naalala nyo? Miracle. Merong isang bulag na pinagaling ng Panginoon sa Kristo. Pinagdudahan nila yung miracles. Inibestagahan nila yung parents. Sinabing makasalanan si Jesus at hindi niya kayang gawin yon. Hindi nila matanggap ang evidence. Ininsulti nila ang healed man. Pinalayas yung bulag. Hindi totoo yung sinasabi mo, makasalanan ka. Ang issue dito is spiritual blindness. Paano humantong sa kanilang tanong na huwag mo na kami pag-alinlangan pa. Huwag ka nang pabitin. Huwag ka nang pasuspense. Answer us very plainly, straight to the point. Ikaw ba si Kristo? Hindi valid ang tanong nila kay Kristo. Chapter 7, chapter 8, chapter 9. Sino ba siya? Blasphemer ba siya? Pero kahit may miracle na, ayaw pa rin nilang maniwala. If thou be the Christ, tell us plainly. Dito makikita natin yung irony. Ang tanong nila sa John chapter 10 verse number 24 ay tila naghahanap pa ng ebidensya. Ngunit sa nakaraang 3 kabanata, paulit-ulit na naririnig nila ang pahayag ni Kristo at ang kanyang mga gawa. Milagro, miracles, mga wonder works upang patunayan kung ano ang sinasabi niya. And look at verse number 25. And Jesus answered them, I told you, and ye believe not. Sinabi ko sa inyo, pero hindi kayo naniniwala. Chapter 3 pa lang ng John. Sabi ni Kristo, I am the one who came from earth. Verse number 15, whoever believes on me has eternal life. Chapter 5, I am the unique Son of God. I will judge all humanity. All should honor me and as they honor God the Father. Still, chapter 5, the Hebrew scripture all speak of me. Yung sinasabi ng Old Testament, ako yun. Chapter 7, perfectly revealed God the Father. Always pleases God, never seen, uniquely sent from God. Before Abraham was, I am, the Son of Man, prophesied by Daniel. Bread of life, light of the world, I am the door, and I am the good shepherd. In chapter 10, na pinag-aralan po natin ng prayer meeting. Pero sabi ni Jesus Christ, sinabi ko sa inyo, pero hindi kayo naniniwala. Rejecting the truth, kahit obvious naman. Rejecting the truth, kahit paulit-ulit naman. And look at this. I want you to listen. People often demand more evidence when the real problem is an unwilling heart. Ang tao, minsan tayo, gusto natin ng mas marami pang ebidensya, pero hindi naman yun yung issue. Ang dami ng ebidensya. Ayaw mo lang talagang maniwala. Ayaw mo lang talaga sumunod. Ang mga taong ito ay nagtatanong hindi dahil gusto nila ng kasagutan, kundi dahil gusto nilang hanapan ng red flag ng mali si Kristo. Hindi sila nagtatanong ng more evidence dahil gusto nilang magkaroon ng security, kundi dahil gusto nilang ipahiya si Kristo. Itong mga taong to, sa tingin nila, nasa kanila ang kasiguraduhan because they have the law, they have Moses, pero ang katotohanan, hahantong sila sa kapamakan, bulag at walang patutunguhan ng kanilang kaluluwa. And my friends, umagang ito, baka katulad tayo, baka katulad ka ng mga taong ito, self-righteous,
denial, rejecting Christ, without Christ. And when you reject Christ, at pag wala si Kristo sa buhay mo, wala kang security. You know, we are all sinners. Makasalanan ka. And the one who created us is an holy God. Siya ay banal na Diyos na kahit 99% mabait ka sa mundong ito, 1% lang, meron ka lang kahit isang kasalanan. We cannot make it to heaven because God is so holy. Hindi pwedeng madikitan, mahaluan, masamahan ng kahit isang katiting na kasalanan. At papunta tayo sa kapahamakan. Tayo ay mapupunta sa tinatawag na lugar ng impyerno kung saan panghabang buhay tayong parurusahan. But the good news is this. God loved us so much. He gave His only begotten Son. That is the Lord Jesus Christ. Before the time, before the matter, before the space, in the beginning God created heaven and the earth. Bago ng lahat yan, andun na ang Panginoong Yesus nag-exist. Born of a virgin. When He lived, nung tinapakan niya yung lupang tinatapakan natin, yung hangin na sinisingot natin, nung siya ay naging katulad mo, never siya nagkasala. And He died on the cross, buried, and was resurrected on third day. Ascended on the right hand of the Father, and someday He will come back again. You need to be saved. He is the way. Without Him, there's no going. He is the truth. Without Him, there's no knowing. He is the life now and eternally. Kung wala si Kristo, walang security. You need to be saved kung hindi ka paligtas. Pero kung ligtas ka na, sabihin mo nga, Amen. Praise the Lord. Pero paano naman tayong mga ligtas na? Pastor, yung point number 1 mo, para yan sa mga hindi ligtas. No. In application, yes, we are in Christ. And the true security is only found in Him. Pero bakit palagi pa rin natin pinipili yung mga walang kasiguraduhan? Yung walang security, yung medyo alanganin. Mga desisyon na alam mong wala doon ng Panginoon. Huwag nating isipin na kailangan na lang natin si Jesus Christ for our salvation, pero hindi natin siya kailangan sa mga decisions natin sa buhay. Wrong. Bakit ka pupunta sa isang lugar na alam mong mapapalayo ka kay Lord? Bakit tayo natin natili sa isang sitwasyon na alam mong malalayo ka sa Panginoon? Naghahanap tayo ng security sa pera kaysa sa provision ng Diyos. Inuuna natin yung career natin kaysa sa pagsunod natin kay Kristo. At nakukuha natin ng identity at worth sa trabaho, titulo, achievements kaysa sa pagiging anak ng Diyos. Natatakot tayong gumawa ng tama dahil baka mawalan tayo ng trabaho, mawalan tayo ng grades, mawalan tayo ng kaibigan, mawalan tayo ng opportunity. Nagpapadala sa kasalanan dahil iniisip natin doon tayo magkakaroon ng kasiyahan, doon tayo magkakaroon ng security. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon kasi takot tayo sa future. Hindi natin binibigay yung buong katapatan natin sa Panginoon. Yung pagbibigay natin sa Panginoon kasi baka kulangin ka, baka kapusin ka. Wala security. Nisibukan mong kontrolin yung mga bagay, yung mga sitwasyon na alam mong dapat sa sovereign God tayo nagtitiwala. Naghahanap tayo ng security sa reputasyon, social media approval, or popularity. Huwag tayong mag-settle sa baka ibe-bless naman ako ng Panginoon kapag medyo faithful lang ako. No. You demand more evidences na kapag nagtapat ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya. No, hindi mo kailangan ng ebidensya. Ang kailangan mo, willing heart. Hindi si Lord ang nagkukulang sa buhay natin. May mga bagay na nagpapatunay na kung susunod tayo sa Kanya, magiging faithful tayo sa Kanya, pipiliin natin ibuhos ang buhay natin sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Full support, 100%, all out kay Jesus, sa gawain sa simbahan. Ito po yung tunay na security na kasiyahan. Ito yung sense ng ating existence. Kasi palagi mong iniisip, gusto mong sumaya. Ba't ang tanong ko, kay Lord ba malungkot? No. Ang tunay na kaligayahan nasa Panginoon. Without Christ, no security. Kung wala si Kristo, wala tayong katiyakan ng kaligtasan. Kung wala si Kristo, wala tayong tunay na pangmatagalang kagalakan. Kung wala si Kristo, walang tunay na layunin sa buhay. My brother and sister in Christ, we really need Christ. Pangalawa, second point na tayo. Andyan pa po kayo mga kapatid? The Lord.
We have the promise here in verse number 27 to verse number 28. The problem without Christ, there is no security. But the promise is this. The promise that we are experiencing right now, claiming right now, living right now, in Christ, there is absolute security. Look at verse number 27 here. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa lugar po nila, ang shepherd, siya ang lead. Araw-araw silang magkakasama, kilala nila yung voice ng kanilang shepherd, alam ng mga sheep, ang tinig ng kanilang mga pastol, at hindi sila sumusunod sa boses ng stranger. That means relationship. We have relationship with our God because kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. And this is a sure promise that in Christ, mayroong absolute security, sure na sure, walang pag-aalinlangan, hindi 50-50, hindi medya-medya, hindi medyo-medyo. May papakita natin ito sa mga susunod na verses. Pero sa verse number 27, mayroong tatlong verb dito. Una yung word na hear. Ano yung tatlong verb? Hear, know, and then follow. Unahin natin yung hear. This is present tense. It means continuous listening. Since tayo ay nakay Kristo na, naririnig natin ang kanyang tinig every time na mayroong pangangaral ng salita ng Diyos, pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naririnig natin ang boses ng Panginoon speaking to us in our hearts, in our conviction, in our soul. Kung saved ka, magugutom ka sa salita ng Panginoon, mauuhaw ka sa salita ng Panginoon. Now, the word know here, ang ganda nito. In Greek, this is ginosko. Madaling tandaan kasi ginusto parang ginosko o ginosmo. Ginosko, it means personal relationship. Hindi lang ito mere information. Itong word na ito mga kapatid, hindi lang siya mere knowledge about us. Hindi lang kilala ka ng Diyos by name. No. Kilala ka ni Lord not just cognitively by your name or who you are, kilala ka ni Lord relational, relationship. That is relationship. Meron siyang relasyon sa'yo. Kilala ka ng Diyos, hindi ka lang nakilala, mahal ka niya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Sagutin mo naman, mahal ka din ni Lord. Kaya lagi ko sinasabi, Pastor Benji, sa mga students ko pag nagle-lecture ako, lalo na sa Greek, so hanging na. Hindi mo maintindihan? Huwag ka mag-alala, mahal ka ni Lord. Hindi mo naiintindihan yung preaching. Minsan, mahirap intindihin yung huwag mag-alala, mahal ka ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And another word is follow. This is a present tense. It means continuous following Jesus Christ, discipleship. Discipleship means following Jesus. And as we follow Jesus, we know that it's not easy, but it doesn't mean it's not easy. Hindi ibig sabihin, imposible. Posible po na tayo ay sumusunod sa Panginoon. The question again is, how's our personal relationship with God? Kilala ba tayo ng Diyos? Kung ikaw saved, yes. Then maririnig natin ang kanyang tinig. Kapag hindi ka nagsisimba, pag di ka nakakapakinig ng preach at hindi ka pa nagbabasa ng Bible sa bahay mo, alam mo na nagugutom ka, nauuhaw ka, may kulang. Pag uma-absent ka sa church, sabihin mo nga amen pag nararamdaman mo may kulang. Kahit na may sakit ka, gusto mo mag-church Kasi may kulang. Kailangan nating kumain ng salita ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, thank you very much. Na-appreciate ko yung pag may guest speaker, pinagpe-pray nyo talaga, no? Kaya pag-pray natin yung mga preachers natin sa church, lalong-lalo na ating pastor, Pastor Benji, mahirap pong gumawa ng mensahe. Kung ako ngang sub-sub na sa pag-aaral, hirap na, Lord, paano ko ba ito ipapaliwanag? Parang ang hirap i-dispense sa mga tao. Paano ba to? Ang hirap pong gumawa ng preaching. Kaya, magugutom tayo sa salita ng Diyos. Meron bang condition na tayo ay sumusunod sa Panginoon? And, now, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Verse number 28. And since, verse number 28, pwede ba nating basahin lahat? Sabay-sabay. Verse number 28.
Okay, 1, 2, 3 now. Read. Dead, eternal life. They shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Ang ganda nito. Hindi lang afterlife. Tinuturo ng Book of John, this is life eternal. Kumbaga, present possession natin. Ang hirap kasi sa nakagawian nating relihiyon. You know that? Sa kanila, ang eternal life, ang life eternal, life everlasting, after na nang namatay ka, saka mo lang mapoposes. That's not our belief. That's not our teaching. Meron ka ng buhay na walang hanggan ngayon. Ikaw ay ligtas na. And I give unto them eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya meron siyang isang pastor, medyo joke lang ko ng konti, wala to sa manuscript ko eh. Nag-share kasi siya, yung nasira niya, medyo may problema kasi, no? Nakatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Kaya pag uwi niya sa bahay, sabi niya sa misis niya, "Darling, huwag ka na magsaing." Bakit? Meron na tayong buhay na walang hanggan. Galing, ano? Buti tumawa kayo. Wala kasi yun dito. Ano lang, break lang yun, break. Pero magsaing pa din tayo kasi gutom na rin ako eh. This is life eternal. Everlasting life. Eternal life. At bibigyan natin ng focus dito, itong word na to. And they shall never perish. At hindi na sila mapapahamak. Now, pasensya na kayo. Magbabanggit lang ako ng 3 Greek word. Omi, apolontai. So, omi, that is double negation. Omi plus subjunctive. Sa pag-aaral, ito ay strongest negation. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito ang strongest negation sa Greek. Hindi lamang denial. Tinatawag itong emphatic negation. Talagang sobrang tindi yung they shall never perish. Sa pagkakaunawa natin, kahit yung possibility na ikaw ay mapahamak, even the possibility, hindi pwede. Kumbaga kung titira ka sa basketball, aamba ka palang titira, nasasapal ka na. Wala talaga. They shall never perish. Kahit yung posibilidad na mag-perish tayo, even the possibility, hindi pwede yon. This is a strongest negation in a biblical language. Sa mga katuwid, hindi na tayo mapapahamak. Kahit yung posibilidad na mag-perish tayo, hindi pwede. Or don't ever think na meron ka pang kapahamakan. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sa English, parang sapat na yung salitang never, and they shall never. Pero nung sinabi ni Jesus Christ na never, ito yung diin nun. Never, never, never. By no means, under no circumstances, shall my sheep ever perish. Kung ikaw ay tunay na kabilang kay Kristo, hindi mo na kailangang mabuhay sa takot na baka isang araw ay ibigla ka na lang mawala sa kanyang kamay. Now, how is it to us, mga kapatid? Ang Diyos, hindi siya nagsasalita na mayroong pag-aalinlangan. Hindi niya sinabi, hopefully they won't perish, or maybe, or as long as they perform, as long as good sila, hindi na sila mapeperish. Papasalamat tayo sa Panginoon, nasa tunay tayong simbahan na nagtuturo na meron tayong kasiguruduhan. Never. Kapag ang Diyos nangako, wala siyang footnote. Maraming Kristiyano na mamumuhay na parang save ngayon, tapos pag pakiramdam nila, hindi sila okay, baka hindi na ako save. No. Mas malakas ang pangako, strongest ang pangako ng Panginoon kaysa sa nararamdaman mo. Huwag kang magbe-base sa feelings mo. Kaya hindi din basihan yung feelings na kung magsiserve ka ba kay Lord o hindi. Kasi feelings yan. Mahipan ka lang ng hangin, wala na. Pastor, kailan ba ako magka-choir? Kapag okay lang ako? Ito ang prinsipyo ko. Okay ka, hindi ka okay, spiritually mag-choir ka. Kapag meron sa yung binigay na ministry, Pastor, di kasi ako okay. Hindi ganun ang Christian life. Nakabase tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pagdating sa mga failures natin,
Hindi sinabi ni Kristo, my ship will never fail. My ship will never struggle. My ship will never sin. No. Kahit mag-fail tayo, my ship, they shall never perish. When it comes to our future, hindi natin alam yung mangyayari bukas. Hindi natin alam yung economy ng bansa. Kaya nga, mag-migrate na kayo, wala nang pag-asa ang Pilipinas, ganito, ganyan, etc., etc. Hindi natin alam ang mangyayari. Hindi natin alam yung health natin. Pero may isang bagay na alam natin. Hindi kailanman mapapahamak ang tunay na tupa ni Kristo. Kapag ang tao nangangako, palaging may disclaimer. Subject to change, terms and condition. While supply lasts. Pero sa Panginoong Yesus, walang disclaimer. Never perish. Never, never, by no means. No shadow of doubt. Sabi ni Lord, neither, verse number 28, may neither pa. Neither shall any man pluck them out of my hand. Now, yung pluck means violently snatch, grab, seize. Parang, mayroon pa bang kukuha sa atin? Kaya ang ganda ng Romans chapter 8. Lahat na ng bagay binanggit. Kahit sarili mo, nor any other creature, kasama ka doon, shall be able to separate us from the love of God. Wala. Out of my hand, ito yung larawan ng power, protection, authority, and ownership. Walang sino man ang may karapatang umalis sa'yo or maghiwalay sa'yo mula kay Lord. Siya ang may kapangyarihan, magprotekta sa'yo, may karapatan sa'yo, nagmamay-ari sa'yo. Ang ganda ng promise na, hindi promise na someday pa natin mapaposes. No. We're living it right now. In Christ, meron tayong absolute. Last but not the least, andyan pa kayo mga kapatid. Look at, this is the power. Verse number 29 to verse number 30. Because Christ and the Father are one, our security is certain. Dahil si Kristo at ang Ama ay iisa, ang ating seguridad ay sigurado. Look at verse number 29. My Father which gave them me is greater than all. It talks about pangyarihan ng Panginoon. And no man is able to pluck them out of my hand, out of my Father's hand. Now, pansinin natin, naulit po yung salitang hand. And when we say hand, power, protection, authority, and ownership. Mapapansin natin sa verse number 28, sinabi ni Jesus na walang makakaagaw sa kanyang kamay. So, kamay ni Kristo. Pero pagdating sa verse number 29, kamay pa ba ni Kristo? Hindi. Ang pinag-uusapan na dyan, kamay ng Ama. So, dalawang kamay. Hindi to dalawang magkaibang uri ng protection, kundi dalawang pahayag na naghahanda sa climatic direction in verse number 30. Na sinabi ni Kristo, I and my Father are one. Bakit inulit yung hand? Kamay ni Kristo, kamay ng Ama. Ito ay isang divine protection. Kaya pagdating ng verse number 30, yung sinabi ni Kristo, I and my Father are one. In purpose. Sasabihin kasi ng mga, alam nyo na, ng mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi, ang tinutukoy dyan, sa layunin, iisa sila. Pero hindi ibig sabihin, iisa sila in one essence ng pagka-Diyos. Now, kapag hihinto ka sa verse number 30, tama, iisa sila ng layunin. Iisa sila ng layunin na hindi tayo mapapahamak, na poproteksyonan, pagmamayari tayo. Pero look at the response of the Jews. They want, right there, they want to kill Jesus. At alam ng mga Hudyo, pagpapatay ka, dapat may due process, Roman law. No, gusto na nilang patayin si Kristo. Because throughout John chapter 1, 2, 3, 4, 5, 7, hanggang dito, ito yung theme na sinasabi ng Panginoon. Na ang Kristo, kapantay niya ang Ama, and in essence, sila ay iisa ng Ama. Not in person. We believe in Trinity, one God. Three person, Father, Son, the Holy Spirit. One in essence, one in power, one in purpose. Now,
Pag tinignan natin yung sa Pauline Epistle, pastor, paano yung Holy Spirit? Pag binasa, basa ka pa, makikita natin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is securing us, sealing us. The Holy Trinity is securing us. And what comfort it is. This is a comfort, and this is power. The Holy Trinity is securing us, and this is certain. Sigurado, walang pag-aanilangan, walang medya-medya, walang medyo-medyo. Kay Lord, secure ka. Hindi ka lugi. Palaging panalo, palaging sa ikakabuti mo, palagi kang iingatan. Ang pinaka-safe, secured na lugar sa mundo. Look at this. Ay magiging, ulitin ko, ang pinaka-safe or secured na place sa mundo ay magiging dangerous na place sa mundo kung wala ang Panginoon doon. Pero ang pinaka-dangerous na place sa mundo ay magiging pinaka-safe, secured na lugar sa iyo kung ang Panginoon ay nasa iyo. The Holy Trinity is securing us. Kapatid, baka tinatawag ka ni Lord. Teka lang, pastor, parang alanganin yung pasok mo ah. Hindi. Baka tinatawag ka ni Lord mag-Bible school. Baka tinatawag ka ni Lord mag-full time. Baka tinatawag ka ni Lord mag-mission. Ang security mo, hindi yung pera sa bulsa mo. Bakit ka natatakot sa security mo? Why? Meron tayong Diyos. Meron kang Diyos. Meron tayong Diyos. At ang daming beses na pinakita sa akin personally ni Lord na walang tao ang security. Parang, ang tao wala. Uling security mo, wag mong iasa kung kani-kanino. Kasi si ganyan, susuportahan ako niyan. Ganun. No. Ang laging security mo nasa Panginoon. Huwag kang matakot. Now, my question is this. Saan mo hinahanap yung security mo? Taas kamay, mga young people. Taas kamay. Huwag kayo maya. Hindi ko kayo tatawagin sa unahan. Yan, para lang makita ko. Taas mo, yan. Taas mo pa. Yan, very good. Yun pa. Young people. Young people. Mga kabataan, maraming youth na naghahanap ng security. I've been there. I know. Tayo mga adults, alam natin. Galing tayo doon. Hanap tayo ng security natin sa acceptance ng barkada. Sa panahon ngayon, yung bilang ng followers mo, ng subscribers mo, ng likes mo, ng mga comments sa social media. Popularity sa school, romantic relationship, na secured ka kapag meron kang boyfriend and girlfriend, yun yung magpapasaya sa'yo. Your academic achievements, ikaw ay athletic, musically inclined, your physical appearance, kung ang identity mo ay nakasalalay sa opinion ng ibang tao, mawawala rin ang security mo kapag nagbago ng opinion nila. Pero kay Kristo, hindi magbabago yung halaga mo. Palagi kanyang mahal. Young adults, yung mga young professionals, taas kamay. Mga nagtatrabaho na, college na yan. Ilang. So, yan, si Sister Len. Para sa'yo to. Kasi ikaw kayo, Brother Victor. Naghahanap ka ng security sa career mo. Now, again, naranasan natin to sa mga adults. Naranasan ko. I've been there. Promotion, salary, diploma, academic degree, business. Financial independence. Gusto ko maging well-off. 40 years old, well-off na ako. Meron na akong financial independence. Finding the right persons, future plans. Ano masama sa pagbuo ng career? Pero kung doon nakasalalay yung security mo, isang pagkawala ng trabaho, isang kabiguan lamang, maaaring gumuho yung mundo mo.
Si Kristo ang tanging security na hindi maapektuhan ng pagbabago ng ekonomiya, kung ano-ano mang mga bagay dito sa mundo, ng mga pangyayari natin sa buhay natin. So huwag kang masyadong tiwala, overconfident sa sarili natin. Sa mga married couples, hindi ko na ipapataasin ng kamay. Baka pagalitan niyo ako, pinataas mo pa kamay ko, pastor. Karaniwan, inahanap natin yung security natin sa asawa natin. Kaya pag galit yung asawa mo sa'yo, hindi ka din okay. Di ba? I'm experiencing this right now. Sa anak mo. Sorry. Pag ako po talaga nagpipreach, medyo minsan naiiyak ako. Umiyak na ako gabi, umiiyak na naman ako ngayon. Naiiyak ka na naman. Kasi yun yung na-experience mo ngayon. Bahay mo, savings mo, insurance mo, stable yung income mo, negosyo mo. Yung pinakamahal mong tao ngayon, maaaring mauna yan sa'yo. Asawa mo man. Yung mga anak mo, bubukod din yan. Hindi mo sila panghabang buhay. Pambuhay nandyan sa katabi mo. Yung negosyo mo, pwedeng malugi. Ngunit ang kamay ni Kristo, hindi kailanman bibitaw sa kanyang mga tupa. Now, kita ko po, marami tayong seniors dito. May nahanap pa rin natin security natin sa retirement fund, pension, kalusugan natin, mga napundar nating bahay, possession, legacy mo, na maiiwan mo, reputasyon mo. Pero habang tumatanda tayo, ito yung reality ng buhay. Second law of thermodynamics, everything is deteriorating, including us. Unti-unti tayong mawawalan ng lakas. Yung health mo na maganda, pati yung mga taong mahal natin. Ngunit ang pangako ni Kristo ay hindi tumatanda, hindi kumukupas. They shall never perish. Ang tanong dito mga kapatid, the issue here is kung meron kang security. Ang tanong ay kung nasan ang security mo. Nasa pera, maaaring mawala yan. Trabaho mo, maaari kang matanggal. Health, maaari kang magkasakit. Relationship, maaari kang masaktan. Sarili mong kakayahan, darating ang Panginoon, hihina din tayo. Pero kung ang security natin ay nasa good shepherd, nasa mabuting pastol, walang sino man ang makakaagaw ng kanyang kamay. In our slides, John Chrysostom. Kita ko lang po yung picture. Pinicturean ko siya. John Chrysostom, 347 AD to 407 AD. Tinaguri ang Golden Mount Preacher. Siya ay na-persecute, ikukulong dahil sa pangangaral tungkol kay Kristo. Binantaan si John Chrysostom ng kinatawan ng emperador. Sabi nila, kung hindi ka titigil, kukunin namin lahat ng iyong ari-arian. Sumagot John Chrysostom, hindi nyo maaaring kunin ang aking kayamanan sapagkat ang aking kayamanan ay nasa langit. Sabi nila, ganon, ipapatapon ka na lang namin. Hindi nyo kami papatapon sapagkat ang buong mundong ito ay pagmamayari ng aking ama. Ganon, ikukulong ka na lang namin. Hindi nyo maaaring ikukulong kasi yung kaluluwa ko malaya na kay Kristo. Ganon, papatayin ka na lang namin. Hindi nyo maaaring takutin sa kamatayan. Kasi para sa akin, ang mamatay ay pakinabang. Where is true security found? In Christ alone. What security we have in Jesus? Now, sa pagtatapos po natin, ito sa mga favorite old hymn ko. Look at the verse, first stanza. Ang title po ng kanta ay My Faith Has Found a Resting Place. Meron pa bang nakakaalam ng kanta? Meron nakakaalam? So, babasahin ko muna bago ko kantahin.
My faith has found a resting place. Not in device nor creed. I trust the ever-living one. His wound for me shall plead. On the chorus. Next slide. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him. He'll never out. Siguro pag kinanto ko, masasabayan nyo. Balik tayo sa first stanza. My faith has found a resting place. Yan, alam niyo na. Sige nga, kantahin natin. My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living one. His wounds for me shall plead. Girls, I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Number 2, let's all stand up. Enough for me that Jesus saves. This and my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him. He'll never cast me a curse. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Father God in heaven, we come to you with an humble heart and we ask, Lord, for forgiveness sa lahat po ng aming mga pag-iisip, marami pong pagkakataon na punong-puno na po ang aming puso ng mga kamunduhan, ng mga compromise, ng mga bagay dito sa mundo. Na ang tiwala po namin, ang security namin, ay dito na namin inilalagak. Ma, salamat po sa mensaheng ito. Salamat po sa buhay ng inyong anak, ang Panginoon Kristo, na ipinamalas niya sa lupa. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na nagkukondik sa amin. Salamat po sa inyong paalala. Now, my brother and sister in Christ, I don't know what is the setup here, but I believe na nangungusap ang Panginoon ang banal na Espiritu sa iyong puso. Can you please come? Pwede tayong lumapit. Maraming pagkakataon ng ating puso kay Lord nawawala. Iba-iba ang ating iniisip. Nalalayo tayo kay Lord. Ang layo-layo mo na kay Lord. Pero maaari kang lumapit sa Kanya. Siya lang ang tunay na makakapagbigay sa iyo ng security. Hindi sa pera mo, hindi sa trabaho mo, hindi sa anumang human relationship. True security is found in Him. Maaari tayong lumapit sa Panginoon. Kung ang prayer mo, Lord, patawarin po ninyo ako. And please, I want a revival in my life. Nais ko pong magbalik loob. Kung tayo ay may mga nais, i-commit muli sa Panginoon. The altar is open. You can come forward and pray. Pastor Benji will come to extend the invitation. Close us in prayer. Mga kapatid, narinig po natin ang mensahe and na kanino ang ating security. Tayo po ba ay patuloy pa rin umaasa sa mundong ito, sa ino-offer ng mundong ito, sa maling akala ng ating seguridad, pera, ari-arian, edukasyon, kapangyarihan, impluensya? Wala po, mga kapatid. Malinaw po na binanggit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos kanina that our only security can only be found in Christ Jesus. Mga kapatid,
kung tayo po ay nagkaroon ng ganitong mga pag-iisip, ang ating pagtitiwala ay sa mga mundo o makamundong bagay, ay ating pong ilapit ito sa Panginoon. At hilingin sa Kanya na baguhin ang ating pong pag-iisip, ang ating kaisipan. Upang sa gayon, ay 100% mga kapatid, na ipagkakatiwala natin ang ating lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang tunay na seguridad na meron po tayo. Come. Why not come? Sige po, lapit po tayo. Ang pagkakaroon ng ganitong mindset, ang ganitong kaisipan ay isang kasalanan po sa harapan ng Diyos. Kasi nilalagay natin unang-una sa lahat ang mga makamundong bagay. Ang mga bagay na nag-o-offer ng kapangyarihan ng mga false na seguridad, mga kapatid. Halina po kayo. And let us talk to God. Hilingin natin na pagtibayin niya tayo. Hilingin natin na ang ating pananampalataya ay nakapirmi lamang po sa Kanya. Ang ating pagtitiwala ay nakapirmi lamang po sa Kanya. Upang hindi po tayo maalon, hindi po tayo masadlak sa anumang pong mga masasamang gawi, sa kaliwa, sa kanan, kundi kay Kristo lamang na ating Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa ating po mga bisita, regular visitors na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Nakita po natin that this world ay wala pong kasiguraduhan. Only kay Kristo lamang po tayo magkakaroon ng siguradong kaligtasan, siguradong buhay. Gusto niyo po bang tanggapin ang ating Panginoon si Kristo? At sabihin, yes po. Yes po, gusto ko pong malaman ang paraan ng kaligtasan. Gusto ko pong malaman kung paano po maligtas. Maturuan po ako ng tamang way. Anyone, sino po magtataas ng kanyang kamay at sasabihin, gusto ko po makilala ang aking Panginoon si Kristo? Meron po ba sa ating kalagitnaan ngayon? Mga visitors, regular visitors, meron po ba sa inyo? Matagal ka nang uma-attend, no? But you never surrendered your life sa ating Panginoon si Kristo. Meron po ba? Anyone? Anyone po? Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon po ang tamang oras. Hindi po mamaya, hindi po bukas o sa makalawa. Come. At sabihin natin, Panginoon, tulungan mo po ako, maawak po kayo sa akin. Gusto ko pong maligtas. Meron po magtuturo sa atin, meron pong lalapit sa atin, sasabihin po sa atin ang mga bagay na ito. Meron po ba sa ating mga bisita ngayon? Tayo po ay manalangin, O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Ama, sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong mayamang biyaya, Panginoon.